Okay, ito mga sir, mag-engine overhaul tayo ng Click 125 dahil sa kakaibang tunog. Panali mo nga, kumangkin. Tapos tanggalin mo yung helmet. Parinig natin kung ano yung problema nito para kung ano yung may tutulong natin bigay natin. Okay, rinig niyo yung tunog mga sir. Ayan. Sound check. Okay, hindi natin patatagalin. Rinig nyo naman yung tunog. Parang may barya dun sa loob ng makina. Mukhang ginawang alkansya. Pagka ganun tunog ng motor nyo mga sir, connecting rod. Kailan ba last ginawa to? Taon na rin? Ilang taon na rin? Kakagawa lang to? 5 buwan? Ginawa? Ay, yung nagawa yung Oo. taon na rin, mga 2 taon na rin. Taon. Aftermarket yung nilagay. Oo. Tapos pinapress doon sa Caloocan. Yun yung update sa akin ng yung mekaniko para makamura daw. Aftermarket yung kanyang connecting rod mga sir. Naalala niyo yung sa nakarang video ko na yung aftermarket yung connecting rod Malaysia. Ito, check naman natin to. Alam niyo na pagka ganito yung problema ng motor ninyo, connecting rod. Pagka connecting rod ang problema, pwede ko yung ilibre doon sa pisa, sa sigunyal. Huwag lang doon sa block. Pero depende yun sa block. Kung makikita natin na goods na mga problema, kung kuhan. Nagbabawas na ba lang ito? Hindi naman. Okay, doon na lang tayo sa actual. Kasi hindi rin alam ni sir kung nagbabawas ba lang is or hindi. Kaya doon na lang tayo sa actual. Kasi bubuksan naman, makikita naman dito kung may gas-gas or wala. O di kaya kung walang gas-gas, minsan oblong. Yung parang may kanal na. Yung iba na yung kanyan. Yung sa block. Okay, forward natin pati yung mga video natin. Pag iwalay mo natin yung makina sa kayo chassis, basta pag magpapahiwalay kayo ng makina, segregate nyo yung mga pisa nito. Yan mga sana, nakatanggal na yung chassis. Ito na yung makina nito, yung wawalwalin natin. Dito na natin makikita kung may tambo yung block na ito. Para yun. Tapos ano yung block. Yan natin makikita. Kung may tama yung block, pero ikaw pa rin magde-decide. Pero pag mga ganyan, nanggaling ka sa pagkasira ng sigunyal, mas mainam na pati yung block isama mo na kaysa naman na bumalik ka uli after ng mga 5 months, 6 months. Gastos na naman. Mayroon, yes. Kita ko na. May gas-gas. Mayroon. Ayan. Kaya yan lagi yung sinasabi ko kapag once na may tama yung connecting rod, damay at damay pati yung block kahit bago lang yan. Depende na lang kung nasira yung connecting rod tapos narinig nyo kagad, di nyo na ginamit, mariresolve pa yung block. Pero kung lagi nyo pag ginagamit, masisira talaga. Aftermarket kasi yung connecting rod nito mga san. Okay, piyakin mo na yan. Basta pinaka-importante, hindi siya kalampag. Matutulungan natin yan si sir na i-repair ko yung sigunyal niya. Pero yung ilalagay kong correcting rod dyan, walang bayad naman yon, pero original naman yung gagamitin. Original yung ilalagay natin. Pero yung block, bigyan pati water pump mga sir, kasama din sa papalitan natin to kaso low budget. Meron akong may tatago pa dyan ng mga na alam kong magamit niya parang matagal. Bigay ko na lang. Ayun puti. Di naman siya nag-overheat dito sa my head kasi makikita nyo naman dito walang markings. Ito ang lambot na yung mechanical seal nito hindi na kumakapit sa propeller. Ito man yung katago natin.
Kasi sayang baliktad. Baliktad yung ano niya. Baliktad yung ano, pinaka cup. Dapat yung patulis sa ilalim. Dapat nakalabas yung spring. Yung sa kanya, parang ang nakapasok spring saka yung mismong pinaka pin. Balintong. Sige, tagalin natin to. Balistag. Okay, pag-iwalay na natin yung crankcase. Okay, naiwan yung kanyang sigunyal. Ibig sabihin ay hindi siya kalampag. Karamihan doon sa mga naging video natin pagdating sa kalampag, kung hindi sumasama, ay nalalaglag na lang dyan. Oh. Parang bumababa siya ng ganun. Tapos try mo nga nung na ano, hugot-hugutin ang kamay mo kung kaya. Ang medyo may katagalan lang dito talaga sa pag-overhaul ay yung paglinis. Yan, hindi siya mahatak ng kamay. Okay na, hindi mo na kaya kanina. Ibig sabihin, hindi siya kalampag mga sir ha. At matutulungan ko siya pagdating sa problema ng tulog kuliglig niya. Connecting rod. Sige. Basta pag magtatanggal kayo ng ganito na medyo talagang sobrang sikip, lagay nyo yung nut, ipantay nyo lang dito. Tapos gawa kayo ng ano, pukpukin nyo lang to. MK, makuto yan. Ayan, tanggalan natin yung sigunyal. Pinukpok pa natin para lumabas. Ayan, aftermarket nga. Yung ating connecting rod MK, ibig sabihin makuto ang brand ng connecting rod nya. Ngayon, papakita ko mamaya sa inyo pagka naklas ko yung kanyang sigunyal. Papalinisan ko muna. Tapos, linis-linis na uli. Tsaka natin siya simbolin. Pakita ko lang mamaya sa inyo yung pagka once na nakalas ko na yun. Ito naman siya, naglilinis na tayo ng makina. At ipapasilip ko sa inyo yung kanyang sigunyal na natanggal ko na rin ito. Napaghiwalay ko na. Ito yung kanyang sigunyal. Andyan pa nga yung kanyang kunya or half moon. Ayan, andyan pa. Tapos yung tatak ng kanyang connecting rod MK, pinakita ko naman din kanina. Ito. Yan. Tapos noong pinamasin ito, hindi na ibinalik yung oil catch, nakayupi na. Isa rin yan sa hindi magandang daloy ng langis. Kasi ito dapat na-applyan din ng langis. Ang purpose ng oil catch na yan, kaya natawag siya ng oil catch, tagasalo ng langis. Iikot dyan. Tapos itutulak dito sa butas. Papunta dito sa butas ng connecting rod pin, kaya may butas yan. Ayan, ayan, pansin nyo pala. Ayan o. Diba, lalim. Lalim ng pagkakauka. Ito. Ayan. Okay naman to. Mas gusto ko pa to si MK. Kaya kasi naman kaya doon sa isang nagawa namin dati. Yan, yan yung ano. Pero ito, hindi ko na gagamitin to. Ang kinuha ko lang naman sa kanya, yung isang side dito. Yung hindi, ilalagyan ng malaking bearing. Kasi hindi naman kalampak. Yun na yun. Yun na yung galing dito. Pinapalinisan ko na. Tapos, yun na yung gagawin ko. Ayan, oh. Ba? Bata na mekaniko. Pogi po. Sana all. Ayan. Ayan, gagamitin niya. Nilinisan natin. Kasi kailangan natin talagang totally linisin to. Dahil lahat ng dumi dyan sumasalok. Dyan pumupunta. Oil catch, kumbaga. Kaya lilinisan mabuti yan. Saka ko siya ngayon aasimbulin uli. At yan ang isasalpak natin dito. Libre yan mga sir. Kumbaga ang bibili nyo lang dyan. Yung bearing lang. Pero yung ginagawa ko na yung sigunyo na yun. Pati sa pag press. Basta dito galing. Dito ipapagawa. Nililibre ko na yun. Yan na lang. Hintayin ko malinis. Tapos tayin ko yung bearing. Kasi nagpabili pa akong bearing. Saka ko siya asimbolin. Ito mga sir, ito yung sigunyal niya. Bearing, bago po yan. Nakita rin nung may-ari. Yan. Kasi sa amin kasi mga sir, kapag once na, ayan nga, mga pisa, pinapakita namin lahat. Para alam nyo na, yung pisa ay original talaga yung ginamit natin. Kasi nagbabayad naman kayo ng tama,
Kaya dapat ibibigay natin yung serbisyong tama. Ito na yung mga pisa natin. Black set. Yan lahat. Original. Hanggang sa mga gasket. Pinapainitan natin ng biting sa loob ng 15 minutes para may lubog natin ng ano. Dire-diretso. Kaya ito sa magpapagawa, kung connecting rod ang problema nyo at hindi naman kalampag, pwede ko kayong tulungan dyan. Budget lang kayo ng mga 10. Isang ganito ang gagawin natin. Okay, ako na. Tapos na yung palugit. Okay. Okay. Init ah. Baka mo, naglalaway. Sabi ko sa ano. Kabit mo na yung ano. Ako mag-i-install niya. Kabit mo na yung mga valve seal. Palamigin ko lang muna. Lagyan mo ng karton. Dapat lang karton doon, no? Black. Ito mga son, nilagay ko na yung piston ring, sigunyal, cover nito, nilagay ko na. Tapos suot natin yung ano, yung pan ito. Ito yung ano, ito yung baliktad. Nauna yung ano, nauna yung spring. Hinuli ito. Tapos nakaganyan. Ang original na purpose kasi nito mga sir, kaya ganito to. Yan parang may matulis. Isa rin ito sa nag-stopper ng bearing natin. Yung bearing na yan. Yan yung magiging stopper niyan. Tutulak niya ng pag ganun. Dapat ang original na karga niyan, ganito yan. Yan. Dapat ganyan. Yan. Tapos spring nakapatong dito para itutulak niya dun sa pinakailalim. Tutulak niya para yung bearing hindi siya iikot, hindi sasabay sa ikot sa sigunyal. Ang iikot lang mismo mga ano lang sa gitna lang mismo, hindi yung pinaka housing. Kaya mayroon yan. Susunod ko may kakabit yung block. Original ito mga sir. Alam din ni sir nung dumating yung pisa, tapos karton, simula nung binuksan, ayan, pinakita din naman namin yan. Yan, isalpak na yung block. So naman yung head. Dapat sabay nyo na rin to para di kayo mahirapan dito. Ito mga sir, kabit ko na yung head, tornilyo, ng stud, at nakikabit na rin. Magneto, kailangan sureball yung top lead nyo. Ito yung timing mark, tapat nyo dyan. Tapos timing mark, yung pinaka bungal nyan, tapat nyo rito. Ayan. Water pump na lang, tsaka cover. Okay, buo na. Bali, panggilid na lang. Tapos yung cover dito ay may sasampahan natin sa kanyang chassis. Okay, ito mga sarap. Balik kagsasama natin yung ano, chassis saka yung makina. Malagyan na rin ng langis yan. Coolant na lang kasi wala pa radiator. Maya ay mapapandra na natin to. Kaya kabit mo natin lahat ng kanyang mga wire, mga throttle body, stator. Yan, kabit mo natin lahat. Okay, ito mga sarap. Bali na ikabit na natin lahat. Nalagyan na rin natin ng coolant, langis. At ready na natin ano, paanda rin. Okay, pag-compare natin yung tunog bago natin siya kinalas-kalas. Yung pagkabinigla mo yung acceleration tapos may tumutunog, slider piece yun. Gawa kasi ng ano, nakita na rin namin yung kanyang ano, pulley manipis na yung pinaglalagyan ng slider piece. Kapag ka mga ganyang minuran,
hindi mo siya maririnig. Pero pag binigla mo, doon mo na siya maririnig. Pero yung sa unang tunog na parang kala mo mayroong problema doon sa makina, parang nagkakampalang bakal, ay nawala na. Okay na. Pinapainit lang natin para ma-check natin kung gumagana yung thermostat. Sige, painitin mo natin to para makita rin natin kung may leak.